Okay, magandang gabi po sa ating lahat at magre-react po tayo ngayon sa itong sinabi po ni Ma'am Rowena Guanzon o si Attorney Rowena Guanzon patungkol po sa kanyang opinion dito kay Bryce Hernandez. Itong mga engineers na kasabwat dyan sa DPWH na umamin, no, na limpak-limpak na pera po ang kanilang ginagawa dyan sa casino. Okay? At yan nga, money laundering nga, ika nga sabi ni Rowena Guanzon. Okay? Pakinggan natin ang kanyang opinion dito. Bakit naging problema ito sa bansang ito, no? At siguro naman ay hindi lang si Bryce Hernandez ang gumagawa ng ganito ngayon sa problema ng Pilipinas. Sa sobrang daming korupsyon, may mga para-paraan yan kung saan nila nilagay ang kanilang pera na ninakaw nila ng sa kaba ng bayan. Okay? Pangalawa natin pag-usapan ay itong vlog nitong si Attorney Harry Roque na posible ba na palitan itong si Senate President Tito Soto. Bago lang itong itinalaga na dahil nagkusila dito kay Chis Escudero, Senate Chis Escudero, no? At yan nga, napalitan siya kay Soto, wala pa ngang isang week ay marami na sa ating taong bayan ay hindi nagugustuhan ng mga galaw nitong si Senator Soto o Senate President Soto. Posible ba, no, na dahil dito sa mga ginagawa ni Senate President Soto ay magagalit ang taong bayan? Kasi napaghalataan itong si Soto na biglang nag-shift. Nagugustuhan na sana ng taong bayan yung ginagawa ni Senador Marcoleta. Nung si Soto na ang pumalit ay medyo nakaka-feel ang taong bayan na parang pinoprotektahan itong si Tambaluslos Romualdez. Okay? Kasi kanina nung nag-tune in ako sa mga mainstream media, lahat ng balita ay tungkol dito sa mga rally. Galit na ang Pilipino, ang taong bayan, at isa doon sa mga isinisigaw ng taong bayan ay itong ginagawa nga ni Senate President Soto. Okay? So, let's hear it from Attorney Harry Roque. Okay? Kung ano ang opinion niya patungkol dyan. Pero, bago natin ito itatalakay, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV. Itong video na ito, like and share. 1, 2, 3, go! Okay, naka-like and share na ba lahat? And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphone ninyo, ma-notify yan kung meron tayong breaking news, bagong uploads, o kung nagla-live ang ating channel. Ma-notify kayo lahat dyan. Kaya mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Okay, so let's hear it muna first with Attorney Rowena Guanzon. Ito, Rowena Guanzon, pasok! Bibigyan na lang siya ng cheque ng casino. Ipasok niya sa bangko, o di malinis na, hayop ka. Hayop kayo. Ayan So, yan po, para-paraan talaga itong mga kawatan sa gobyerno kung paano nila itatago yung mga ninakaw na pera. Yung casino ni Bryce, utos siya ng mga boss niya. Kasi money laundering yan. Pupunta sa casino,
Kapital siya 500,000. Siyempre, ano yun, di ba? Ano yun, graft yun, corruption yun. Galing yun sa mga kontraktor, 500 million, ganun. Pupunta siya sa casino, may usapan na sila doon. O, magpapatalo siya ngayon, di ba? O, bigyan siya chips sa 500 million. Ipapatalo niya 100 million. Ika-cash in niya balik yung 400 million. Pero sa ganung laking halaga, bibigyan na lang siya ng cheque ng casino. Ipasok niya sa bangko, o di malinis na, ayop ka. So duda ko dyan, gagamitin ngayon ang cheque na yan, bangko ng casino. Di ba? So anytime na kailangan nila ang pera, doon na sila magpupunta sa casino. Di ba? Doon na sila pupunta. Kasi kung gagawa sila ng sarili nilang bangko, tapos doon nila ilalagay yung pera nila, sobrang halata po eh. Kapag merong SALN o lifestyle check, very obvious. Buti na lang na kung sino man ang nakapagsabi na nagkakasino itong mga engineers na ito, ay yan nga, natutuklasan. Ganun ang mga modus ha. Ang mga corrupt money pala ay nilalagay na sa mga casinos. Siyempre, sino ba namang makapaghahalata dyan sa sobrang laki ng pera, nandyan yan sa casino. So, hindi talaga yan questionin ng gobyerno kasi casino yan eh. Nandyan yan talaga lahat ng pera. Tinambak lahat ng pera dyan. So, wala silang pakialam kung matalo man sila ng 100 million. Kasi syempre papayag yung casino. Yun ang pagkakaunawa ko dito sa sinabi ni Rowena Guanzon ha. Magpapatalo sila ng 100 million. Tapos i-declare yung 400 million kasi dala-dala nila 500 million doon sa casino. Magpapatalo yun ng 100 million. Hindi syempre masaya yung mga nagmamay-ari ng casino. Kasi, imagine, you are giving away 100 million sa casino. So, may remaining 400 million sa ika-cash in niya. Cash in. Sabi ng, i-declare niya, nanalo ako dito. Nanalo daw siya. Sabi, sobrang laki naman itong 400 million kung ika-cash in mo to. I-check na lang natin ito. Put into paper yan. Check. Dito na lang itong pera sa bangko namin. Yan. Anytime na gusto mo itong laruin o gusto mo itong kunin, pwede naman niya. Maglaro siya. Give me 500,000. I-convert yung pera na 500,000 ng chips. Parang ginawa mo na rin ng bangko ang casino ba? Pwede yan. Ganoon pala sila. Buti na lang at natuklasan yan. Hayop kayo. Dapat sa inyo, huwag na lang kasi mamaya sabihin nyo naman, violent ako eh. Hindi na talaga mapapatawad itong mga taga-DPWH na ito at mga congressman na hindi na ito corruption, hindi na ito robbery. Looting na ito, looting. They have looted the coffers of our country. Kaya ako sasali ako dyan sa September 21. Antayin nyo Mama Bing dyan ha. Si Atty. Rowena Guanzon ay nananawagan sa taong bayan na pumunta kayo sa Luneta September 21. Pupunta siya doon rally. September 21! Sulong sa Luneta! Sulong! So, sa tingin ko naman ay hindi lang DDS, no? It's not about DDS anymore. It's not about the Dilawan anymore, no? It's all about the Filipino people. Kahit anong kulay mo. Di syempre, kung kulay loyalista ka, kakampi ka talaga sa administrasyon. Pero yung mga galit sa administrasyon because of this massive corruption na nangyari sa Pilipinas, yun ang pupunta sa rally na yan. Okay? Marami pong mga nananawagan, religious groups na pupunta dyan sa Luneta. But
I've heard, no, nagkausap kami ni VML, yung vlogger rin, DDS vlogger. Sabi niya, Boss Donmar, hindi lang naman sa Luneta ang rally na gagawin. Meron rin sa EDSA at marami pang mga parting lugar dyan sa Maynila. Ako, pinag-isipan ko pa kung saan ako pupunta, saang lugar ako mag-attend ng rally. Okay? Kasi may ginagawa rin tayo dito eh. So, tingnan lang natin kung makapunta tayo September 21, okay? Pati si Attorney Rowena Guanzon ay hinihikayat ang taong bayan na lumabas tayo at ipakita natin ang puwersa natin na galit na tayo dito sa mga government officials ng pagnanakaw ng pera sa kaban ng bayan. Ayan. So, punta tayo dito ha. Attorney Harry Roque, kaugnay pa rin ito ha. Sa korupsyon ay na-mention sa mga rallies na nagagalit rin ang taong bayan dito kay Senate President Tito Soto. Okay? Heto po ang opinion ni Attorney Harry Roque sa kanyang vlog patungkol dyan. Itahan. Pasok, Attorney! Hello! Magandang araw sa inyo. Paus na naman si Spox Harry. Biglang labig na po dito sa dahig, no? At bagamat ako naman ay palagi nagja-jacket, nakalimutan ako mag-scarf. Yan po nangyayari sa akin kapag biglang lamig at wala akong scarf, nawawala ng boses. No? So talagang pa-winter na po dito sa Europa. Ako naman, mahilig ako sa malamig. No? Diba? Kaya nga ako gumawa ng bahay sa Baguio dahil gusto ko talaga malamig kaysa mainit. So gusto ko naman itong ganito. Kaya lang, parang biglang bagsak naman ang temperatura rito. Masyadong from mga 25 to 26, biglang bagsak na to 19. No? Lalo na sa gabi, nagiging 17. So parang winter na talaga, no? So ngayon, wala na akong pakialam, no? Akong unang-unang mag-i-scarf dito kasi kapag wala akong scarf, ito nangyayari, nawawalan ng boses. Tapos, ayan, as usual, na-miss ko na naman yung 10 a.m. service, pero pupunta ako ng 4:30 service dun sa simbahan kung saan yung pastor ang siya nag-bless dito sa akin tinitiran sa dahig, no? Ewan ko ba ba't ako palaging ganun, no? Yung pinupuntahan kong simbahan, hindi naroon yung pastor ang tinatawagan ko kapag meron ako mga personal na pangangailangan. Maski sa Pilipinas, ganyan. Iba yung talagang palagi nagdadasal sa akin kaysa dun sa pastor na nandun sa simbahan na pinupuntahan ko. No? Ewan ko ba, I should really fix my religious spiritual home, no? And decide kung saan talaga ako. No? Pero itong pupuntahan ko mamaya, yun nga, yung kanilang pastor na Canadian ang siyang nag-bless dito sa tirahan ko. No? Nung ako'y unang lumipat dito at first time na ako'y pupunta, excited nga siya nung nag-text ako na pupunta ako sa kanyang simbahan at 4:30. Mabuti na lang 4:30 service niya para pag na-miss ko nga yung 10 o'clock at palagi ko naman nami-miss talaga yung umaga kasi hindi ko naman pinaplano pero every time Sabado, may lakad sa Amsterdam. No? Ang hirap po sa Amsterdam, syempre, uwi ka na ng mga alas 12, darating ka ng Amsterdam, alauna, wala nang tram, so magka-cab ka. Kagabi, naku, 20 minutes po yung aming Uber bago kami nakakuha ng Uber. No? So talagang halos 1:30 na kami nakauwi. No? So syempre, pagising mo, 9:45 na at 10 o'clock ang worship service, syempre, pabike-bike ako dito, 20 minutes to bike to church, wala na, na-miss na naman. So anyway, mamaya, 4 o'clock pa lang, alis na ako dito para hindi ako malate sa 4:30. So kayo ho, nakapagsimba ba kayo? Well, anyway, una muna, pag-usapan natin itong Senado. Well, nakita nyo na po kung gaano kaimportante ang Senado. Dahil po mga individual na senador ay hinalal ng buong bayan, meron silang tinatawag na national mandate at ang tingin nila halos kapareho lang sila ng mandato ng presidente, no? Kasi lahat sila ay hinalal ng taong bayan at large. At dahil dyan, hindi naman sila nahihiyang manindigan. Maski na ang kanilang mga posisyon ay kontra sa presidente. Yan po talagang tradisyon ng Senado. Sila ay independyente dahil ang kanilang mandato ay galing sa buong Pilipinas. No? At nakita naman natin na bagamat kontrolado ng Marcos Jr. ang gobyerno, no? Naninindigan ng mga senador. Lalong-lalo na dito sa investigasyon na nakita natin pagdating sa maanumalyang mga flood control projects. No? Nakita natin kung paano pangalawang hearing pa lang ang Blue Ribbon Committee na pinamumunuan nga ni Senator Marcoleta, linabas ng katotohanan na nasa likod ng mga anomalyang mga proyektong yan ay walang iba kundi si Mr. Espeker Tambaluslos at yung kanyang
Robin na si sidekick Zaldico, no? At yan naman po ay sinabi na ni Inday Sara before, no, na ang budget talaga ng Pilipinas kontrolado lang ng dalawang tao, no, ni Tambaluslos at ni Zaldico. At yan yung sinabi niya na talagang pati dun sa mga school building program, pinalitan lang nila kung ano yung gusto nila, no, at walang magawa yung ahensya na siya namang dumaan sa proseso, nagsumite ng mga proyekto para sa NEP, yung pangtaon ng sinasabit na budget ng presidente, at yun ay nabaliwala. Pero nakita rin natin kung paano rin ma-impluwensya ng presidente ang Senado. Dahil ang mga senador, lahat yan ay nagnanais na maging presidente, nakita natin na kung paano nila gagamitin yung mga ambisyon ng gaya ni Tito Soto at saka ni Ping Lacson para maging presidente or vice president sa mga darating na panahon. At nakita natin kung paano na maneuver ng presidente na tanggalin si Senator Cheese at si Marcoleta bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. So bagamat sila independyente, ang impluwensya naman ng presidente, alam niya na... So, meaning to say, ang analysis po dito ni Attorney Harry Roque ay si Bongbong Marcos ang utos o nag-impluwensya sa Senado para palitan itong si Cheese para matanggal itong si chairman Blue Ribbon Committee, itong si Marcoleta, sabi ni Marcoleta. Yan naman talaga eh. Tinanggal pala itong si Marcoleta. Kaya in order para matanggal itong si Marcoleta, dapat palitan si Cheese Escudero. Di ba? Yun ang ginawa. Pinahihinto ni Bongbong Marcos, yun ba? Ibig mong sabihin, Attorney Harry Roque? Kasi kung ganun, pareha tayo ng analysis, di ba? Senador gusto maging presidente sa pangangakuan. At dahil na pangakuan, gagalaw at gagalaw naman yung mga nakakuha ng presidente para matanggal sa pwesto yung mga senador na naging independyente sa presidente. At sa tingin ko, lahat naman tayo naniniwala na itong si Tito Soto at si Ping Lacson ngayon ay gumagalaw para sa presidente. Correct. Bakit ba unang-una pababayaan nila na mawala sa poder ng Senado yung Hernandez? Actually baka nakalimutan nyo, si Ping Lacson at si Tito Soto may utang na loob ito kay Bongbong Marcos. O Don Mar, ano ba yung utang na loob nila? Anong nangyari sa election? Saang partido si Ping Lacson at si Tito Soto? Na kay Marcos. Meaning to say, ginamit rin ni Ping Lacson at itong si Tito Soto ang resources. Ginamit nila ang resources ng gobyerno. What do I mean by that? Makinarya. Okay? Ang makinarya dahil si Bongbong Marcos ay nasa administrasyon, siyempre pabor sila sa makinarya. Sinakyan rin nitong si Soto at ni Ping Lacson. So magkaroon ngayon ng utang na loob. So ito na yung bayad. Okay? Anong gagawin? Anong bayad? Sasabihin niya ni Bongbong Marcos, palitan na yan si Marcoleta kasi parang papunta na ni Romualdez yung hearing eh. Sinabi na ni Diskaya eh. Papunta na talaga doon. So palitan na yan. Palitan si Cheese Escudero. Palitan na yan kasi para matigil na yan si Marcoleta. Pwedeng ganon. Analysis natin yan. Analysis natin yan. Parang ganon rin ang kay Attorney Harry Roque. Hernandez na nagsasabi nga na involve ang mga mambabatas sa lagayan, no? Ang dahilan kung bakit kinuha ng Kamara de Representante itong Hernandez dahil daw baka patayin siya ng mga senador na idadawit pa niya. Pero siyempre ang mga senador naman naniniwala talaga na isa sa pinaka-guilty itong Hernandez neto, kaya kinakailangan talaga hawakan ng Senado. Of course, alam niya kung sino pa yung ibang mga may pagkakasala, pero at the same time, importante na malaman talaga kung sino pang dapat. Unang nakapagtataka, bakit si Bryce Hernandez biglang kumambyo pagdating doon sa House of Representatives? Bakit hindi niya nabanggit ang pangalan ni Senator Joel at ni Senator Jinggoy nung nandun siya sa Senado? Don't tell me na sasabihin niya na hindi ko nasabi doon kasi natakot ako eh.
nakikita ko si Bryce Hernandez doon sa Senate hearing, wala pa siyang ka-idea na sinagot lang niya normally yung mga tanong sa senador. Pero pagdating doon sa House of Representatives, nakita ko yung confidence niya na parang may sasabihin na siya. Kasi alam na niya yung script na patutunguhan. Kita nyo, i-compare nyo yung video ni Bryce sa Senado at sa House of Representatives. Sa House of Representatives, handa siya sa sasabihin niya. Dito sa Senado, blanco siya kung papaano niya malulusutan ang kanyang kasinungalingan. Pero doon sa House of Representatives, tuloy-tuloy yung question and answer. Kasi, nakalatag na doon yung babasahin niyang statements. Nakakatawa nga eh. Idawit at mapanagot, no? At nakita rin natin na pagdating dun sa issue ng immunity ng Diskaya, alam nyo, hindi naman dapat nagsalita ang mga Diskaya kung hindi sila pinangakuan ng immunity. Sino ba naman yung gusto na voluntary mong magkakaroon ka ng criminal liability, alam mo namang panghabang buhay na pagkakakulong ang parusa dyan. Natural, nagsalita lang ang mga Diskaya nung inimplicate nila si Speaker at saka si Zaldico dahil pinangakuan sila ng testimonial immunity na dahil nga sa pagpapalit ng liderato, naglaon na parang bula. Isa pa yan. Di ko maintindihan bakit pinapahirapan nila itong mga Diskaya para mag-state witness. Ako nang sumagot. Duda ako pinahirapan nila kasi nabanggit na yung hindi dapat mabanggit eh. Di ba? Very quick itong si Remulla na sinabi na hindi yan pwedeng ganun-ganun lang kadali mag-state witness. Dapat isauli mo yung mga ninakaw mo. Meron rin nagsasabi sa comment section, Diskaya, baka pwede mong bigyan mo ng konting share si Remulla para proteksyonan kayo. Mayroon biro-biro doon sa comment section eh. Gusto rin niya siguro. Sa akin naman, kung matino itong si Remulla mag-isip, no? Hayaan mo, protektahan mo yung mga Diskaya. Yun ang hinihintay natin na merong mga contractors na magsasabi kung sino-sino itong mga government officials na ito. Tapos ngayon, papahirapan natin. Hindi ko maintindihan si Remulla. Ikaw, Remulla, are you for the truth? You are for the truth. Basta hindi lang mabanggit si Romualdez. Ano ba yan? At ngayon, sinabihan na sila ni Tito Soto na hindi sila po pwede maging state witness, hindi sila po pwede magkaroon ng immunity. So ganyan ka-importante ang liderato ng Senado. Kaya naman nagagalak ako na mga ugong-ugong na merong sapat na boto na itong si Alan Peter Cayetano para maging susunod na Senate President. Sa tingin ko, yung mga kasama niya sa Kongreso ay nagdesisyon na bumoto na kay Alan Peter Cayetano kasi nagiging napakasama ng reputasyon ngayon ng Senado. Ang parang nangyayari ngayon sa liderato ni Tito Sen at saka sa pamumuno ni Senator Lacson sa Blue Ribbon Committee, parang nagiging rubber stamp lang ng Malacanang ang Senado, no? At siyempre, ayaw ng mga ibang senador na bumoto kay Tito Sen na madawit sa ganyang persepsyon na sunod-sunuran lang sa presidente sa panahon na ang panawagan ng bayan ngayon ay pananagutan dahil nga dito sa mga linamo na salapi na dapat sana ay pinakinabangan. Kasi kilala ko tong si Senator Soto eh. May pagkabalimbing rin ito eh. Pwede yan ibalimbing niya. Sa panahon ni Duterte, bumalimbing yan eh. Panahon naman ngayon, baka mapansin ni Senator Soto na parang galit na sa kanya yung taong bayan, hintayin lang natin, baka bumalimbing ito. Hintayin natin yung pagtrahidor niya kay Bongbong Marcos. Pwede yan mangyari actually Pwedeng magtrahidor siya kay Bongbong Marcos kasi marunong rin itong maglaro sa politika itong si Tito Soto eh. Bayan. So, yan naman po ang epekto ng public perception, no?
Kapag ang tingin ng publiko sunod-sunuran lang ang mga politiko, pati mga senador, sa presidente, sa panahon na kinakailangan manindigan ng Senado, talaga namang babatikusin sila ng publiko. At bagamat sinasabi ng marami na hindi ka naman mamamatay sa mga naririnig mo sa social media, syempre kung politiko ka, naapektuhan ka pa rin. No? Dahil ang politiko magaling talaga ang mamulso ng bayan. At alam nila na galit ang taong bayan sa kahit sinong magiging sagabal sa pagsisiwalat ng katotohanan dito sa lamunan ng pondo sa DPWH. Kaya nga po, tingin ko, talaga naman pong magkakaroon na naman ng pagbabago ng liderato sa Senado dahil ang importante sa taong bayan yung leadership susuporta sa honest to goodness investigation na isisiwalat kung sino talaga may mga pananagutan sa pandarambong ng pondo, lalong-lalo na pagdating sa mga flood control projects, at pangalawa, para yan ang panimula na magkaroon ng katarungan. Well, sa totoo lang, no? Merong magsasabi na, itong issue na ito, mawala lang ito eh. Kapag meron na namang bagong issue, itong flood control, mawala ito. Sabi ko sa sarili ko, yes, pwede yung mangyari kung meron na namang puputok na bagong issue. Pero tandaan nyo, na babalik na naman itong issue na ito kapag umuulan na naman. Babaha na naman. Ikita nga kanina, imagine very nakakatawa. Itong ABS-CBN, yung Philippine Star, lahat, yung mga yellow na mga mainstream media, sobrang nakaabang lang sa paninira ng mga Duterte. Alam niyo ba kung bakit? Bumaha doon sa Davao. Sabi ng tita ko, kasi taga Davao yung tita ko sabi niya, sabi ko, tita, totoo ba? Bumaha dyan? Kasi usap-usapan na dito sa balita ng mainstream media sa Philippine Star, sa kung ano, ABS-CBN, lahat ng mga kontra sa mga Duterte ng mga mainstream media. Sila yung una talagang na nagrakrakan talaga yung mga balita na bumabaha hanggang waistline raw yung baha. Sabi ng tita ko, oo, totoo. There are some parts of the area na hanggang waistline talaga. Pero most of it hanggang paa. Hindi nga umabot ng tuhod raw. Pero ang sabi niya, after 20 minutes, after 30 minutes, nawala kaagad yung baha. Nawala kaagad yung baha. Pero ang ginawa nitong mga media na ito, itong mga julol na mga media na ito, kinuna nila ng video, picture, tapos kung ano-ano ng mga sinasabi doon sa kanilang headlines. Davao, bumaha doon, grabe, may ganito, ganyan, para mag-hype yung gusto nila talaga mapanagot ang mga Duterte. Gusto nilang idamay itong mga Duterte na nag-corrupt rin ito sa flood control. Sabi ko sa sarili ko, wala na ba talagang ibang magawa itong mga taong ito, kundi Duterte ang lagi nilang biniblame? Yung tao nakakulong doon sa dahig, pagbibintangan nyo pa, di ba? Sabi ko, let us say si Tatay Digong, ayoko namang mangyari ito. What if mamatay si Tatay Digong? Tapos, ang gusto ni Tatay Digong, makremate siya, di ba? What if patay na si Tatay Digong? Ang problema ng Pilipinas, si Tatay Digong pa rin ang pagbibintangan, di ba? Wag naman sanang ganon. Kahit patay na yung tao, pagbibintangan nyo pa rin. Nasa loob na ng dahig. Halos nga, nagkaroon na ng mental illness yung tao sa latest updates na nakalap natin, kasana hindi yung totoo. May problema siya sa kanyang memory. Sabi ng iba, mental illness daw. Ay ko maniwala, pero di pa naman nagpalabas ng official statement ang ICC, no?
kung ano ang tunay na kondisyon ni Tatay Digong. Pero kung ganun, no, di ko maintindihan itong pamumulitika ng mga dilawan. Wala. Grabe. Sabi ko, inhumane. They're doing the inhumane acts because hindi nila matanggap-tanggap na itong si Tatay Digong, ito yung nagsira sa mga dilawan. Pinatunayan ni Tatay Digong, dahil sa sobrang galing ng trabaho ni Tatay Digong, pinatunayan niya kung gaano ka irresponsable, gaano ka daming negligence sa panahon po ng mga yellow tards. Oh, totoo. Nakita mo kasi yung kay Pinoy at kay Tatay Digong. Ang shift ba from the transition going to Tatay Digong's administration, kitang-kita doon kung paano niya pinahiya ang mga yelo. Na ang mga yelo, ang alam lang nila, propaganda. Si Tatay Digong hindi ganyan. Walang pakorne-korne, trabaho, infrastructures, krimen na in-eradicate, droga na in-eradicate, pahiya ang dilawan. Doon sila Kaya hanggang ngayon, masakit sa kanila ang nangyari na biglang gumuho ang kanilang pagkayelo. Sabi nga ni Tatay Digong, alam mo yung mga yelo. Yelo sa Bisaya is ice. Okay? Yelo sa Bisaya, ice. Ice yan. Tumutunaw. Kaya kayong mga yelo, wag na kayong umasa kasi tutunaw rin kayo. Dadami yung yelo dadami kayo. Pagkatapos ng kayo, on your peak, ano mangyari? Matutunaw rin kayo. Yan ang nangyari sa inyo ngayon. Nagagalak naman ako na halos lahat ng aking mga kaibigan ay naninindigan na isiwalat ang katotohanan. Bagamat hindi ko maintindihan talaga kung saan nanggagaling ito si Ping Lacson. Ever since naman, sinusuportahan ko yan si Ping Lacson dahil pagdating naman talaga sa pag-expose ng pork barrel at kababalaghan ng mga kongresista sa budget, si Ping Lacson ang naasahan natin. Pero parang, ewan ko, parang galit na galit siya sa mga Duterte. Hindi ko alam kung anong ginawa ng Duterte sa kanya dahil nung ako naman po ay tagapagsalita ni Tatay Digong, alam ko, ang pinakapaboritong senador ni Tatay Digong ay si Ping Lacson. Kaya nga, kung todong suporta niya dun sa anti-terror law ni Ping Lacson, bagamat napaka-kontrobersyal ng batas na yan, dahil maraming mga provision na sinasabi na lalabag sa karapatang pantao. Pero talagang ang palaging sinasabi ni Tatay Digong, basta Ping Lacson, suportado natin yan. Wala na tayong ibang susuportahan kundi si Ping Lacson. Kaya hindi ko maintindihan kung bakit parang atat na atat siya, galit na galit siya laban sa mga Duterte. Hindi ko lang alam kung kanyang galit ay kay Sara Duterte lamang o kasama na rin si Tatay Digong. Pero parang ang kutob ko, ang basa ko, talagang galit siya kay Sara Duterte at ninanais nga niya na itong Blue Ribbon Committee, mukhang ang babanatan niya ang mga Duterte, yung 51 billion ni Kong Pulong. Pero si Kong Pulong naman, sinasabi niya na sure, 51 billion yan. Pero nakikita mong resulta. Nandyan yung Coastal Road na hindi lang nagbigay lunas sa problema ng traffic sa Davao City, kung hindi, nagbigay lunas rin yan sa baha dahil yan ay flood mitigation na project din. At nandyan yung napakadaming mga flyover sa distrito niya. At talaga naman kung titignan mo yung mega project na Coastal Road, hindi ka magtataka dahil nga 51 billion ang nakuha sa loob ng 6 na taon ng kanyang distrito. Pero wala namang masama na makakuha ng malaking pondo, makita lang at makita na yung proyekto ay hindi substandard. At yan naman po nakikita ng mga taga Davao at mga buong Mindanao. Kaya tingin ko, kahit puntirihin ni Ping Lacson yung 51 billion ni Kong Pulong, hindi po yan magkakaroon ng kahit anong epekto dahil nakita ng tao na nagkaroon ng project at matino ang project at pinakikinabangan ng mga constituents ni Kong Pulong.
So anyway, sana nga po mapalitan ng liderato muli ng Senado nang matuloy na yung nasimulan ng investigasyon na honest to goodness investigation at sana si Kong Marcoleta muli ang maging Yeah, mas nakakahiya yan. Kabago-bago mo lang naging Senate President, Soto, tapos papalitan ka na naman. Nakakahiya yan, ha? chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee nang sa ganon yung mga pangako niyang testimonial immunity matuloy at matuloy din ang mga testimonya nito mga contractors. Dahil alam naman natin na bagamat ang mga contractors ay guilty, hindi sila pinaka-guilty. Bakit? Kasi ang pinakamalaking tubo, ang pinakamalaking kita ay mga politiko. So yung mga sinasabi ng mga Delaiba dyan na hindi sila least guilty, excuse me, pwede pong silang least guilty. Kasi kung ang basehan natin, kung magkano lang nakuha nila sa proyekto, pinakamaliit po ang nakakuha ng contractor. Ang pinakamalaki, yung mga politiko. Gaya ni di umano naman, yan may sinasabi ni Mayor Bagalong, sinasabi ni Diskaya na 25% kaagad ay napupunta kay Mr. Espeker at kay Zaldi Ko. Maiba naman po tayo, no? Kasi sa kauna-unahang pagkakataon, ang simbahang Katolika ay nanawagan na mag-people power muli ang ating mga kababayan. Nakita ko po sa internet doon sa shrine, kung sino man ang pari ngayon doon, nanawagan siya na mag-people power ang sambayanan laban sa korupsyon at magsuot ng puti at ito ay para sa rally sa September 21 na kung saan ginugulita rin natin yung pagdedeklara ng martial law ni Marcos Sr. So hinihikayat ngayon sa kauna-unahang pagkakataon ng Simbahang Katolika mula nung tinanggal si Erap Estrada at saka si Marcos Sr. sa mga nananampalatayang mga Katoliko na lumabas sa kalye at magprotesta, ikondena ang korupsyon at manawagan ng malinis na liderato. Nakita ko po, may mga DDS dyan na nagsasabi na wag pumunta sa September 21. Ako po, iba opinion ko dyan. Maski hindi po DDS nagtatawag ng rally dyan, ang issue po, hindi naman issue lang ng DDS. Ang issue po ng korupsyon, issue ng sambayan ng Pilipino. Dahil sa korupsyon, yung mga dapat napupunta sa libreng paggamot at libreng gamot, yung universal healthcare, alam natin, dinadala sa mga infrastrukturang proyekto kung saan kumikita ng sandamukal ang mga kurakot sa gobyerno. Dahil dyan sa pagnanako ng pondo sa Department of Public Works, yung dapat na nakalaan sa edukasyon ay napupunta sa bulsa ng mga congressman at senatong. At syempre, yung para sa pagkain sa mga nagugutom na estudyante, hindi nga natin mabigyan ng libreng tanghalian ng lahat ng estudyante dahil hindi sapat ang pondo at instead napupunta nga sa bulsa ng mga politiko at ng kanilang pamilya kasama na yung mga nepo babies, no? So, ang issue ng korupsyon, hindi lang issue ng DDS. Ang DDS, kaya naman tayo talagang naninindigan laban sa korupsyon kasi by way of example, si Tatay Digong ipinakita na ang isang presidente hindi kinakailangang magpayaman. At ako testigo dyan dahil nakita ko nga ang pamamahay ni Tatay Digong matapos siya maging presidente, ang tawag ko ay bahay kalapate. At talagang sinabihan ko si BP Sara, hindi ko kayang tumira doon sa ganyang bahay ni Tatay Digong dahil meron naman akong minimum comfort na hinahanap. At kung talagang makita niyo yung bahay niya, simpleng-simple, walang comfort. Magtataka ka, paano kayanin na isang presidente na tumira sa bahay pangarap sa isang bahay kalapate? Pero ganyan po talaga ang nakasanayan ni Tatay Digong. At ang totoo niyan, napakadaming mga bilyonaryo na nag-offer, bumili ng kahit anong bahay, babayaran namin dahil hindi tama na sa isang bahay kalapate nga nakatira ang Tatay Digong. So sa atin, kaya tayo naninindigan sa laban sa korupsyon kasi the President Duterte, served by way of example na hindi dapat ginagawang negosyo ang gobyerno. Pero ang epekto ng korupsyon nararamdaman ng lahat dahil nga yung nawawala sa korupsyon ay dapat napupunta sa pagkain sa mga mahihirap, tahanan sa walang tahanan, damit sa mga nakahubad. Ito yan nga naman sinasabi ng Biblia na obligasyon ng mga Kristiyano na pakainin ng gutom, damitan ng mga nakahubad, bigyan ng tahanan ang walang bubong. So anyway, yung issue po ng korupsyon, issue ng lahat ng Pilipino. At hindi ko maintindihan bakit may ilang mga DDS na nananawagan na wag dapat suportahan yan. Hindi po.
Lahat po ng mga kilos protesta laban sa korupsyon dapat suportahan ng DDS dahil ang DDS lang naman po ang consistent na talagang tutol tayo sa korupsyon sa mulat mula. Hindi dapat na sasabihin natin na palibasa dilaw yan, hindi na natin susuportahan. Dahil in the first place, nauna naman tayo magsalita laban sa korupsyon kaysa sa kanila. Dahil yung mga yan nga, ang mga dilawan, dahil sa kanilang galit sa ating mga Presidente Duterte, nakipag-alyansa na nga dito kay Marcos Jr. at saka sa CPP-NPA. Pero nabasag na ang katahimikan at least na mga pananampalataya ng simbahan at ngayon nanawagan na manindigan ang mga nananampalataya. Ang balita ko po, hindi lang naman simbahang Katolika ang dadalo dyan sa September 21. Mukhang ibang mga pananampalataya ay sasama na rin. Alam ko yung mga Kristiyanong simbahan na pinabibilangan ko ay sasama rin po sa September 21. Sana po sumama din ang iglesia, sana po sumama rin ang KOJC at siya El Shaddai. No? Pero ang importante po, lahat po ng simbahan, tama lamang na manawagan laban sa korupsyon kasi ang korupsyon po, issue ng moralidad. At yan naman po talaga ang larangan ng simbahan, ang moralidad, ang tama at ang mali. Kaya ang aking panawagan sa lahat po mga DDS, wag na po tayong sumapi lamang sa mga rally na ating sinisimulan. Sa katotohanan lang po, ang tagal na natin nagsisimula ng mga rally, nung isang taon, sinubok din natin mag-rally sa EDSA, hindi naman sapat ang nakuha nating suporta sa taong bayan. Ang importante, magkaisa ang sambayanang Pilipino laban sa korupsyon kahit ano pa ang kulay. Kaya nga po, tama naman ang sinabi ng Simbahang Katolika nang isuot sa 21 ng Setyembre ay kulay puti. Dahil ang puti ay malinis, ang puti ay walang kulay, neutral, at ang ating pinaglalaban nga, moralidad. At syempre, ang ating iniisip kapag kulay puti ay malinis, no? At hindi madilim na sinisimbolize ng kulay na itim. So kung tayo po ay naniniwala sa liderato ni Tatay Digong, sa mulat-mula naman po ang Tatay Digong nanindigan laban sa korupsyon. Hindi lang bilang isang politiko, kundi bilang isang piskal na ang naging trabaho ay litisin ang mga taong gobyerno na lumalabag sa anti-graft law. So bukod pa po doon sa kanyang leadership by example na talagang kinutsa niya ang korupsyon at sinabi nga na talagang ang DPWH isa sa pinakakurap na ahensya ng gobyerno, sa kanyang professional life bilang abogado, ginugol din niya yung kanyang profesyon para ipakulong yung mga nangungurakot. So kung kayo po ay tunay na nagmamahal kay Tatay Digong, kung kayo po talaga ay tunay na sumusuporta kay Tatay Digong, kahit sino po ang nananawagan sa kilos protesta, kasama na itong rally sa September 21 na pinamumunuan ng mga iba't ibang simbahan, kayo po ay sasapi. May isa pang dahilan, no? Bakit naman nahahayaan natin sila na kapag natuloy ang people power, yung mga nakipagsabuatan kay Marcos at CPP-NPA ang siyang magiging bida. Tayo naghirap dito sa nakalipas na 3 taon mula nung talagang nalaman nating nabudol tayo ng mga Marcoses muli, tayo yung nanindigan laban sa pagpapatuloy ng liderato ni Marcos. Bakit naman natin ibibigay ang credit doon sa mga ngayon lang lumalabas? Samantalang ang issue ng korupsyon sa mulat-mula, issue naman yan talaga ng mga sumusuporta kay Tatay Digong. Dahil nga si Tatay Digong, exemplification, personification kung anong dapat ginagawa ng mga taong gobyerno, manilbihan, hindi magpayaman. So mga kababayan, sana po makadalo kayo sa Setyembre 21 gaya ng panawagan ng mga simbahan. Dahil ito po ay about morality. It is about right and wrong. It is about taking a stand against evil and for the good. See you po sa EDSA sa September 21. Maraming salamat. So, pati itong si Attorney Harry Roque ay nag-invite na rin sa September 21. It's all about morality. Hindi natin hahayaan ang maling gawain ng mga government officials ay baliwalain natin. Okay? This is for our future generation. Corny man yang pakinggan, pero ako nung nagkaroon ako ng anak, sabi ko, tama. Nakukurnihan tayo dati para ito sa mga
future generation, pero hindi. Ito po'y para sa kanila. Lalabas tayo, sisigaw tayo, ipamukha natin sa kanila na tayo ay Pilipino at hindi tayo basta-basta papayag lamang na ganunin nila tayo, na nakawan tayo ng kaba ng bayan. Okay? So see you September 21, ha. Di ko pa I'm not yet decided saan ako pupunta diyan. Basta guys, labas lahat, okay? This is not about the color, no? Kung DDS ka, syempre majority dito mga DDS yung consistent yung mga DDS eh. So, see you, no? At ilatag nyo ang inyong mga suggestions, ang inyong mga request, anong pwede natin gawin, anong masasabi nyo dito sa gobyerno natin. Usap-usap tayo sa comment section. Don't forget i-like, i-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. Marami po ang makaalam kung ano ang gagawin natin dito sa problemang ito. And sa mga ngayon lang nakapanood sa aking channel, if this is your first time, please subscribe Don Mar TV. Libre lang po, walang bayad ang subscription, okay? Updated ka pa sa ating mga balita. See you in my next video. Have a great day, have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.